Magandang gabi, Pilipinas. Bayan pinasusumitin ni DPWH Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng Department of Public Works and Highways. Sa formal niyang pag-upo bilang kalihim ng DPWH, nangako si Dizon na lilinisin ang ahensya mula sa mataas hanggang sa pinakamababang posisyon ng ahensya. Habang buhay na ring bawal makipagtransaksyon sa DPWH ang mga kumpanyang mapatutunayang nasa likod ng mga palpak na flood control projects. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Linisin ang Department of Public Works and Highways. Direktiba yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon na nanumpa ngayong araw. Inilatag ni Dizon ang malawakang reforma na ipatutupad sa ahensya sa harap ng mainit na isyu sa maanumalyang flood control projects. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations. Talagang yung galit ng ating Pangulo, kailangan, ang sabi niya ay kailangan mag-translate na into concrete action. Kabilang sa pinagbibitiw ang mga Undersecretary, Assistant Secretary, Division Head, Regional Director at District Engineer. Kasunod ito ng pagbubunyag sa tongpats umano ng mga kawani ng DPWH na sangkot sa mga palpak at guni-guning mga proyekto kontra baha. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kailangan talaga clean slate tayo, yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom. Dahan-dahan nating i-fill up itong mga posisyon na ito ng mga tao na tingin natin kasama ng Pangulo sa paglilinis nitong ahensyang ito. Ipatutupad ang balasahan sa loob ng 30 hanggang 60 araw. Papatawa naman ng lifetime ban ang mga kumpanya na nasa likod ng mga binalahurang flood control project. Ibig sabihin, hindi na makakalahok sa anumang proyekto ng DPWH. Magsasagawa rin ng balasahan sa Philippine Contractors Accreditation Board, ang tanggapang nagbibigay ng accreditation sa mga kontraktor, ng ilan na blacklist na pero nakikipagtransaksyon pa rin sa gobyerno. Makikipag-ugnayan din si Dizon sa Department of Trade and Industry para tuluyang buwagin ang lisensya ng mga kumpanyang sangkot sa katiwalian. Ipaayos ni Dizon ang mga substandard na proyekto. Hahabulin ang mga pasimuno ng mga ghost project. Walang ligtas, kahit pa ang nagbitiw na si DPWH Secretary Manny Bonoan. The Independent Commission will investigate everybody. So that is the order of the President. No? I mean, ano po ito? The people deserve accountability. Yun po ang sabi ng ating Pangulo. Ang tanong, may mananagot kaya bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos? Kampante po ako dahil yun po ang sabi ng ating Pangulo. Nakatakdang makipagpulong si Bonoan sa mga dating kalihim ng DPWH, kabilang sina Ping De Jesus, Babe Singson at Senator Mark Villar para humingi ng payo kung paano aayusin ang mga problema. Kakausapin din ng MMDA at mga lokal na pamahalaan para pakinggan ang kanilang mga isyu at masolusyonan ang malagim na problema sa baha. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.